Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga si Vice President Sara Duterte at talagang bineltahan ang mga pulpolitiko na ito sa loob mismo ng hearing nila. Lalong-lalo na di umano itong si Franz Castro dahil hindi nga sila nakapalag sa galing ni Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan, ito ang pinakamabilis na hearing dahil hindi nga sila nakapalag sa propose ni Vice President Sara Duterte. Ito ba ang kanilang gustong i-impeach na talagang magaling ito at hindi na nakasalita ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan? Dito nga natin makikita na ilan minuto pa lang ay talagang tinapos na ni Vice President Sara Duterte ang hearing tungkol di umano sa budget of Office of the Vice President. Dito nga niya pinakita kung ano ang talagang plano at saan gagamitin ito. Kaya naman hindi nakapalag itong si Franz Castro na ito. Kaya naman nang gagalaitin na naman sa galit ang mga pulpolitiko na ito dahil wala na naman silang nagawa sa kagalingan ni Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit anong paninira ang kanilang ginagawa kay Vice President Sara Duterte ay talagang tumatayo pa rin ito at naninindigan sa kanyang prinsipyo na maiayos ang bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na talaga nakapalag itong si Castro na ito at tila kahihiyan na lang ang tinanggap niya sa hearing na ito dahil gusto man nilang magreklamo ay hindi na sila nakareklamo dahil talagang solido na at planado na ang Office of the Vice President budget sa 2024. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Appropriations Committee budget deliberation kanina. Alam nyo, in less than 20 minutes, approve ang budget. Ang nagpatagal lang yung audiovisual presentation ng Office of the Vice President. Nakalagay doon yung breakdown ng hinihinging budget. 2.3 billion pesos ang budget ng ating Vice President at mga accomplishment nila for this year. Immediately after yung audiovisual presentation, yun na, nag-move na si Representative Ferdinand Marcos, si Congressman Sandro. I move to terminate the discussion related to the budget of the Office of the Vice President as a parliamentary courtesy, long-standing tradition, sabi ng Representative Marcos. I second the motion. Yun. Kaya lang, nag-object as usual yung Makabayan Black Congresswoman Franz Castro na yung nananakot na impeach daw nila si VP Sara dahil sa paggamit ng intelligence funds. So, kailangan ngayon ng botohan ng members of the committee. So, botohan. Ilan? 21 members approve yung motion to terminate. Kaya lang mapilit itong Castro na mag-manifestation na wala na, hindi na po nakinggan. Yung chairperson, isang congresswoman, nakalimutan ko yung pangalan, stood firm sa kanyang decision na terminated na ang budget hearing as far as the Office of the Vice President is concerned. Wala na. So, anong ibig sabihin nito? Nakita ko yung all-out support ng mga kongresista sa ating Vice President. So, ibig sabihin yung pananakot na impeachment hindi pala magsilbi. So, yung threat na impeachment sa mga Makabayan Black lang yun. Yung kino-question nila na
confidential funds, ilang milyon yun, 125 million, ginastos ng 19 days. Wala, guni-guni lang nila yun. So, talagang nakakabilib ang karisma, ang anong tawag ko doon, talagang hindi mo mahindian ang Vice President Inday Sara kasi alam ng lahat na nagtratrabaho siya ng gusto. Kaya nga no questions asked yung budget niya eh. Siya lang ang Vice President na may dami niya ng satellite offices. More than 10 na ata, 19. All over the country. Dito sa Mindanao, 5 ang satellite offices ng Vice President. Okay, Davao, sa may Cotabato, sa Tandag, basta 5 dito sa ano eh. And then, meron din sa Visayas, ang marami sa Luzon. More than 10 satellite offices na ito, mga lalapitan ng mga tao na nangangailangan, social action centers ito, para bang similar sa Malasakit Center ni Senator Bongo. So, sino pa namang ayaw ng ganyan? Kaya, walang reklamo in the way na pinapalakad ni BP Inday Sara ang kanyang opisina. Kaya makita nyo, 21 members ang bumoto, no questions asked, pasado. Hindi katulad nung kay Leni, panahon ni Tatay Digong, nako, may mga dami pang tanong-tanong. Dito kay BP Sara, ayun na, ayos na ang kasunod. So, what does this mean? Nako, by 2028, talagang mahihirapan kahit sino man. Alam nyo na kung sino yung nag-aambisyon. Yung ganitong suporta ng mga kongresista sa budget ng ating Vice Presidente, it speaks of 2028. Wala talaga. So, good luck po sa ating Vice Presidente. Sana yung kanyang kalusugan ma-maintain. Okay? Importante ang health. Sana hindi siya magbago. Kasi mula pa noon, mayor pa siya, hinahangaan ko na, personally hanggang ito, Vice President, ganun pa rin, hindi siya nagbago. And I'm sure, by 2028, yan ang tunay na bayan babangon muli pag ang isang katulad ni BP Inday Sara ang mamuno sa ating bansa, may tapang at malasakit, hindi siya pwedeng takutin ng sino man. Okay, panoorin natin yung buong 5 minutes na budget deliberation para makita nyo kung paano napahiya, nasupalpal yan si Representative Franz Castro. Hearing yung katapang no? Nakakahiya yung sa kanila eh. Di ba? Ito na po mga kaibigan, panoorin natin. Babalik na yan. Wait lang guys Ang pinakamahabang hearing yung sa Bucor no? Ginisa sila ng ginisa eh. Hindi naman sila na-approve. pero kay BP Sara po mga kaibigan, isang isang pasada lang tapos na kaagad. Nakita nyo sila yung mga napanood nyo yung mga mukha ng mga yung mga teachers party list. Nakita nyo guys kung paano sila kumbaga parang naitsapwera sila eh. Gusto nila magsalita pero wala na hindi na sila pwede magsalita kasi nga tapos na nga eh. Grabe. Teka lang Teka lang mga kaibigan Nasaan na ba yon? Wait lang. Para makita lang natin ulit. Ito ito na po. Ayan.
Abangan lang natin mga kaibigan. Oo, wala pang 10 minutes guys. Ibang klaseng hearing to, wala pang 10 minutes, tapos kaagad. Supalpal talaga sila, grabe. Talagang kitang-kita mo mga kaibigan kung yung reaction ng mga itong mga naninira po kay VP Sara, guys, talagang supalpal sila. Sa harap ng Congress mga kaibigan, sa harap ng budget hearing, supalpal po sila guys. Nakakahiya yung ganun. Buti nga sa inyo, in your face. Ayan, kasi pilit nyo kasing sinisiraan si VP Sara. O, di ba? Pilit nyo eh. Hindi na kayo wala kayong konsiderasyon eh. Di ba? Wala silang consideration eh. Talagang sinisiraan nila para makahanap lang sila ng para negative na critics kay VP Sara. Kasi nga alam nila guys, pag ito tumakbo uli, panalo na naman eh. Ibang klase, no? Antay lang natin guys ha. Kasi magpi-play pa uli yan eh. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, and distinguished guests, magandang umaga po. On behalf of Speaker Martin Romualdez and our Appropriations Chair, the Honorable Zaldico, let us all welcome Her Excellency Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, and the senior officials of the Office of the Vice President in today's budget briefing of the Committee on Appropriations for fiscal year 2024. Today, we gather here to deliberate upon the programs, activities, and projects of the Vice President in pursuance of its mandate to serve and create a lasting impact on the lives of the Filipino people. As reflected in the budget documents submitted by the OVP, its proposed new appropriations for fiscal year 2024 amounts to 2.374 billion pesos. The budget supports programs and projects envisioned to bring the OVP closer to the people and provide immediate access to the services of the office through its satellite offices in BARM, Isabela, and Region 5. Once again, I express my gratitude to all present here, and I eagerly anticipate the productive discussions and exchanges that lie ahead. Maraming salamat po. At this point, I would like to introduce to you the lead sponsor of the budget of the OVP. We have the Honorable Vice Chair Maria Carmen Zamora, and the co-sponsors of the OVP budget are the following. We have the Honorable Tony Petalmano, the Honorable Len Alonte, the Honorable Claudine Diana Bautista Lim, the Honorable Ana Marie Valeraza Suarez, the Honorable Ted Harasco Jr., the Honorable Claudio Bautista, and the Honorable Eric Goyap. So at this point, I yield the chair to the Honorable Maricar Zamora. Thank you, Madam Chair. Good morning, distinguished colleagues, agency officials, and Her Excellency, the Honorable Vice President, Sara Z. Duterte. We welcome everyone to today's fiscal year 2024 budget briefing for the Office of the Vice President. Let us take this opportunity to educate ourselves on the agency's proposed programs, activities, and projects for fiscal year 2024. And in the interest of time and efficiency, we yield to the good office for its presentation. May I recognize Attorney Zuleika T. Lopez to proceed with the presentation. Good morning, Your Honors. But at this juncture, may I call on the Vice President for her opening message. Go ahead, ma'am. Thank you. The Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, the Speaker of the House of the Representatives, Senior Deputy Speaker of the House, Deputy Speakers of the House, Chairperson and members of the Appropriations Committee, other members of the House, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyo lahat. We are here to propose our budget request of 2.3 billion to support our operations, continue our programs, and extend the reach
of OVP services throughout the country. We have prepared an audiovisual presentation to provide more details on our plans and programs for fiscal year 2024 and our accomplishments for the past year. May I request the Secretariat to present our AVP? Thank you. Ayan, panoorin nyo mga kaibigan ha. Panoorin nyo yung buong ginawa niya. Buong programa po ni Vice President Sara Duterte. Ito, sampal talaga sa kanila to mga kaibigan. Thanks to Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the We Office of Vice object, President. Madam Chair. We have we a object. motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. Oh, ang daming bumoto. Oh, yes. Oh, tingnan nyo. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This chair Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Stella Kim. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I would like I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? with all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on Madam Appropriations. Chair. So And can the I have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Wala na, tapos na. Oh, tapos na po mga kaibigan. Ganun lang kabilis. Wala pang 10 minutes. Kawawa si Franz Castro, no? Oh, tapos na po guys. Ayan na po, nagtatapos na po ang hearing patungkol po sa appropriation budget ng ating OVP or Office of the Vice President. Ganon po kagaling si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Hindi na kailangan explain. Ano pa ba ang kailangan na i-manifest patungkol po sa budget na nihingi ng OVP? Meron na siyang presentation eh. Doon pa lang kitang-kita natin mga kaibigan kung paano po nagtrabaho itong Vice President Sara Duterte natin. Ganon po siya kasipag mga kaibigan. Panoorin nyo yung presentation niya. Doon pa lang guys, manifested na. Etong si Franz Castro, pilit niyang i-discuss yung sinasabi na 125 million na ginastos daw ng OVP within 19 days. Yun na nga pinakita na nga sa inyo eh. Mga bulag ba kayo? Wala ba kayong mga mata? Hindi ba kayo nakakarinig? Napaka-clear po ang presentation ng OVP. Yun pa lang guys eh. Tapos na ang usapan, tapos na ang laban. Kawawa no? Nakita nyo guys no, kawawa?
Hindi na sila pinansin, mga kaibigan. Yung Teachers Act Party List, mga kaibigan, hindi na pinansin. Kasi gusto pa sana nila mag-manifest, no? Gusto pa sana nila magreklamo. Kasi ganito yan, guys, ha. After po ng presentation ni VP Sara, ang nangyari kasi ganito, no, i-klaro lang natin. After ng presentation ni VP Sara, guys, syempre, ang sunod niyan, manifestation na, or yung tinatawag natin na interpolation. Yung parang i-explain mo or sagutan. Kaso lang, mga kaibigan, meron kasing option yan. Kung papayag pa ba sila or makikinig pa ba sila sa mga explanation po ng OVP. Pero, hindi na sila pumayag or nag-say yes na sila na i-terminate or itigil na yung presentation dahil tapos na eh. Nakita naman nila lahat ng ang ginawa ni VP Sara doon sa kanyang presentation. So, ang ginawa nila, guys, tinigil na lang nila. Kaya nag-mutation sila. Kung itutuloy pa ba natin to or hindi. So, marami po nag-vote. 21 po ang nag-say yes. Ang hindi nag-say yes, ang nag-no, mga 5 lang. So, tapos na po ang laban. Tapos na po ang usapan. Ganun lang, guys. Ganun kasi yan eh. Ganun sa mga Congress hearing, no, meron silang option. Kung gusto nyo pa pakinggan or hindi na. Kasi lang, ang galing eh. Ang galing ng ginawa ni VP Sara eh. Ano pa bang gusto nyo i-explain? Ano pa bang gusto nyo explanation? Di ba? So, palakpakan po natin once again si ating Vice President Sara Duterte. No, good job po ang aming mahal na Vice President. Talagang handang-handa na po kayo para sa darating na 2028 para maging presidente. Yan ang kailangan natin, guys. Nagtatrabaho. Di ba? Nagtatrabaho po, guys. Yan ang kailangan natin sa bansa. Hindi tamad. Hindi yung puro lang photo ops. Hindi natin kailangan nung puro lang yung puro dak-dak, no? Walang ginawa kundi dada ng dada. Wala namang ginagawa. Kayo, sige, kayong mga party list, sige, ipakita nyo yung accomplishment nyo. Mag-present din kayo, maggawa din kayo presentation. Tingnan namin kung meron ba kayong nagawa. Tumbasan nyo yung ginawa ng ating OVP para maniwala kami sa inyo. Di ba? Kasi wala kayong ibang plano kung hindi siraan si VP Sara. Yung sinasabi nyong ginastos na 125 million pesos within 90 days, meron namang COA eh. Di ba? Kung talagang meron kayong reklamo, magreklamo kayo sa COA. Huwag kayong magreklamo sa social media. Huwag kayong magreklamo sa YouTube. Huwag kayong magreklamo sa Twitter. Pumunta kayo sa COA. Ayan. Iliklamo nyo ang OVP kung meron ba talaga silang mga tinatawag na irregularity papatungkol po dun sa budget noong 2020 Di ba? Noong 2022. Ipakita nyo. Pero pag wala kayo napakita, tumahimik na lang kasi kayo. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kagaling itong si Vice President Sara Duterte na minsan lang itong buweltahan ang mga politiko na ito ay tila talagang barado nga sila dahil hindi na sila nakakapalag dahil ang ginagawang revenge ni Vice President Sara Duterte ay talagang ginagawan niya ang kanyang trabaho ng mabuti para naman mapahiya ang mga politiko na ito na ganib sa kapangyarihan na puro na lang pambabatikos at panirira ang kanilang ginagawa na hindi naman nila ginagawa ang tungkulin nila sa bansang Pilipinas at sa taong bayan. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.